Welcome ulit sa virtual classroom natin. Sa ngayon, magbibigay tayo ng sample problem ng isang board exam problem no, sa geotechnical subject natin or sa soil mechanics. Okay, so diretso na tayo agad sa sample problem natin. So meron dito na yung statement of the problem. So soil sample sa unit weight of 21 kN per cubic meter, tapos moisture content of 9.8%. When completely saturated, the unit weight becomes 22.58 kN per cubic meter, and then pinapahanap sa atin yung void ratio dito na E, no, ng soil, okay? So, dito muna tayo sa given. So, given data sa atin, meron tayong unit weight, total yan, no, na unsubmerged or unsaturated, tapos 21.1 kN per cubic meter, okay? Tapos meron tayong moisture content, that's W. 9.8% or that's in decimal form, that's 0.98, no? 0.098, okay. Tapos meron tayong saturated unit weight na 22.58 kN per cubic meter, okay? So ang pinapahanap sa atin dito, required is yung E natin, no, na void ratio, okay? So, re-reviewin natin yung mga equations na na-discuss natin last time. Meron lang tayong nakitaan na dalawang equations na pwede natin magamit. So, for unit weight, tsaka yung saturated na unit weight. So, yung unit weight natin is equivalent to, we have specific gravity ng soil, tapos unit weight water, 1 plus E, no, that's 1 plus W. Oops. Over yung 1 plus E natin, okay? Tapos meron tayong unit weight saturated equals unit weight ng water, tapos GS plus E divided by 1 plus E, okay? So, yun. Kasi ito actually galing lang din dito, no? Kasi meron tayong relationship ng WGS equals E, di ba? Pag fully saturated, tama ba? E equals WGS, parang gano'n, no? Tapos yun, ito na yung equations natin. Double check lang natin. GS 1 plus W, 1 plus E, tapos GS plus E, 1 plus E. Okay. So ito lang yung nakikita natin na pwedeng gamitin, no? So sobrang likot ng mouse natin ngayon. So itong dalawa, no? So pag titingnan natin, of course ito, alam natin yan, no? That's 9.81 kN per cubic meter. Ito given, ito naman required. So required. Ito naman given, alam natin yan. Ito of course given itong dalawa, no? Tapos, ito, hindi natin alam, of course. So, meron tayong two equations to announce dito, no? So, either i-resolve natin yung first para makapunta tayo sa second, or ito yung uunahin natin para makapunta tayo dito sa pangalawang equation. So, either, no? So, start na lang tayo dito. Tingin ko mas madaling i-resolve siguro yung ito, no? Tapos, papunta tayo doon, okay? So, anyway, simulan lang natin kahit saan, no? So, start tayo dito sa unit weight saturated. So, you have the solution. So, unit weight saturated is just equivalent to, ulitin lang natin para dahan-dahan yung pagka-solve natin, 1 plus E. Okay? So, unit weight saturated, binigay sa atin na 22.58 kN naman yan. No? So, hindi na natin ilalagay yung unit. Tapos yung unit weight ng water natin, 9.81 kN per cubic meter din yan. Tapos GS plus E divided by 1 plus E. Okay? So, ililipat natin yung 1 plus E dito. Dahan-dahanin lang natin, no? So, you have 9.81 times GS plus E divided by 22.58. Okay? So, evaluate natin to. So, meron tayong 1 plus E. Evaluate natin yan. Calculator tayo. That's 9.81. Oops, baliktad. Divided by, saan na ba yun? Malikot yung ano natin. Oops. 22. So, that's divided by 22.58. 0.43, no? 434. So, that's 0.434 GS plus E. Siguro mas madali na i-express na natin yung E in terms of, o yung GS in terms of E para paglipat natin sa kabila mamaya. Ano na, no? Mas madali. So, 1 plus E, distribute natin to, no?
distribute dito. So we have 0.434 GS plus 0.434 E. Tapos subtract natin E minus dito, no? So that's 1, calculator pala, no? That's 1 minus 0.434. Tama? That's 0.566. So that's 1 plus 0.566 E is just equivalent to 0.434 GS. So GS na lang yung kukunin natin. GS is equivalent to 1 plus 0.566 E divided by 0.434. So meron na tayong equation ngayon ng GS. So that's 1 divided by, lipat natin ito sa kabila. 1 divided by 0.434, that's 2.3. So meron tayong 2.3 plus, ito naman, 0.566 divided by 0.434. Tama ba? 1.3. So 1.3 E equals GS. GS. Okay. So meron na tayo ngayong equation 3, no? Kasi meron tayong equation 1 and 2 kanina, yung unit weight natin, saka unit weight saturated, no? So this is equation 3. Balik tayo dito sa equation, this is, lagyan lang natin, no? This is equation 1, tapos this one is equation 2. Okay. So ngayon meron na tayong equation 3, galing dito, no? So GS, lalagyan natin yung GS dito, no? So unit weight, saturated to dito, no? So ito na naman yung evaluate natin, equation 1. So, evaluating equation 1, you have 21.1 equals GS, this one, no? Di binigay sa atin yan. Tapos, 9.81. Tapos, 1 plus 0.098. So, evaluating equation 1 tayo, no? Ito yan, no? So, divided by, medyo 1 plus E, okay? So, dito tayo sa baba. So, lipat natin yung 1 plus E. 1 plus E is equivalent to, so we have GS, dandanin lang natin, no? So, kung merong iba na medyo nabobore sila pag ganito yung ano, so i-add natin to, no? 0.98. Pero hindi naman tayo lahat pare-pareho ng ano, no? So, dandanin lang natin para mas maintindihan, okay? So, 1 plus E, tapos ililipat natin yung 21.1 dito, okay? So, pinagpalit lang natin yung 21.1 tapos tas 1 plus E. Okay, so evaluate natin yung 9.81. Lipat naman natin dito sa kabila tong calculator natin. Oops, ayun yung sumama. So we have 9.81 divided by 21.1. That's 0.465. So 1 plus E equals 0.465. Tama ba? 465 GS 1.098. Pwede pala natin i-multiply din to, no? Itong dalawa. So, 0.465 times 1.098. Magiging 51. Okay? So, we have 1 plus E equals 0.51 GS. Ngayon, meron na tayong equation na, equation 4. Pwede na tayong mag-stop dito, no? So, this one is equation 4. So, ngayon, 3 to 4 naman tayo. Okay? So, we have equation 3 to equation 4. So, ano nga yung equation 3 natin? Ito yun, di ba? So, we have 1 plus E equals 0.51 GS or papalitan na natin yan ng 2.3 plus 1.3 E. Okay? So, yan. Substitute lang natin yung equation na to dito sa 4 natin. So, we have 1 plus E. So, distribute natin yan dito. Tsaka dito. So, meron tayong calculator. 0.51 times 0.23. So, this is 0.1173 plus 0.51 times 1.3. That's 0.66. 66.3 E. So, as much as possible, ini-include natin up to 4 or 3 decimal places, no? Para lang medyo maano tayo. Okay.
So, evaluate natin yan. So, meron tayong 1 minus, tapos 0.66 minus, okay? So, hindi ba magne-negative to? So, E minus this one, tapos 1.73, low. Parang magne-negative to, no? Kasi 1 minus 0.73, teka lang, 2.3, tapos 1.3E, that's GS. Ibig sabihin, magiging 1, hindi, mali yata itong 0.51 natin, no? Dapat mga 1 point something yan, kasi 2.3. 1.173, okay? So, mali tayo dito, pagkalagay. So, that's 1.17, okay? So, ito, magiging E minus 0.663E equals 1.17 minus 1, di ba? So, ito, pwede nating evaluate. That's 1 minus 0.663. That's, uy, mali. That's 1 minus dapat. So, careful tayo dito sa calculator natin. 34 or 337, no? 37E is equal to 0.17 na, kasi ito isa-subtract, no? Tapos, E equals, so, 0.17 divided by 0.337, that's 0.15 na void ratio, okay? So, ang tamang sagot yata dito is nasa 0.52. So, depende na lang yan yata sa ano, no, sa decimal places or sa precision value ng ano, no, ng solution natin. Anyway, kung meron kayong alam na ano, so yung 8, kunwari yung example, yung 8, pwede naman natin daanin sa 4 times 2 or 8 times 1, di ba? So, yun naman yung kagandahan pag engineering. Medyo marami tayong pwedeng gawin na solution para maka-arrive tayo ng pare-parehong sagot. So, if ever na meron kayong nakikitang pwede natin gamitin na solution, so post lang sa comments, wag po tayong mahiya ng ano, mas okay po na meron tayong discussion, no, kung ano, para meron din tayong maraming pagpipilian sa equation or sa solution na sa isang given na problem set, okay? So, ito lang yun, no? Ito lang yung ginawa natin, dalawang equations, tapos 2 equations, 2 unknowns. Tinry lang natin na dandahanin yung pagkuha ng yung GS saka yung E, pero ang required lang talaga dito is yung E natin, which is yung void ratio, okay? So, yun na yun para sa sample problem na to, and sana ay medyo malinaw yung pagka-discuss natin at may natutunan kayo. So, sa next sample problem naman natin, hanap pa rin tayo ng mga board exam problems na pwede nating i-solve, okay? So, thank you ulit for watching and see you sa next na video upload natin. Thank you.